Bridal shower cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Napaka-simple pero napaka-elegant na itong cake na ito. At kahit na simple siyang tingnan, medyo mahirap siyang gawin dahil sa mga fondant details niya. Amazing! Ang flavor ng cake na ito is vanilla moist with mocha filling. Yan. So, Bakersfield mocha ang ginamit natin para sa flavoring natin na hinalo lang natin sa ating ACC na whipping cream. At habang nagde-decorate tayo ng cake, kukwento ko na rin sa inyo ang tungkol sa pag-o-offer ng design draft service. Amazing! Ano nga ba ang design draft? Ang design draft ay kapag ka walang inspiration, picture na sinend sa'yo si customer dahil meron siyang specific design request na gustong ma-achieve sa cake order niya. That said, yung mga request niyang yun, ililist down mo as a baker and then gagawa ka ng sketch, may it be drawing man yan, gamit ng lapis at ballpen, kukulayan mo, or gamit ang technology or using laptop or computer or cellphone. Meaning, ang design na ito is super duper unique dahil based ito sa request ni customer at based na rin sa malawak mong imagination. Amazing! So, minessage ako and ang sabi, gustong mag-order ng cake sa akin na 5-tier pero ang 2 tier ay yun lang yung edible. So, yung 3 tier ay dummies lang. And then, nag-send siya sa akin ng mga sample designs niya and nagbigay din siya ng mga request niya. Nilist daw niya yung mga gusto niyang gawin and nangingi rin siya ng quotation sa akin para mapag-ipunan yung cake dahil pang 7th birthday ito and medyo matagal pa rin naman yung birthday. So, matagal-tagal pang preparation. Nag-umpisa ang conversation namin sa pa-order. So, ibig sabihin ay transaction na ang aming ginagawa at hindi na siya inquiry. That said, sinabi ko na mas maganda na gawan ko na lang siya ng design draft kasi nga marami na siya masyadong ni-request doon sa design ng cake and mas maigi na meron tayong visual nung itsura ng cake, tapos a-approve niya kung gusto niya and then bibigyan natin siya ng quotation kung magkano. So, nag-agree naman siya doon na gagawa ako ng design draft and ayun na nga, gumawa ako ng design draft. Humingi ako ng leeway para naman magkaroon ako ng more time kasi hindi ganun kadali gumawa ng draft or ng design na galing lang sa sarili mong pag-iisip na wala kang paggagayahan. Mahirap yan. Tapos, siguro after few days, hindi ko na maalala kung ilang araw ang nakalipas, sinend ko yung design draft, tapos gustong-gusto niya, nagandahan siya. Syempre, na-appreciate ko yon and natuwa naman ako, and then nag-send ako ng quotation. Bale, worth 15,000 yung cake natin, kahit na 2 lang dun yung edible, kasi malapad siya, malaki siya, matangkad siya, and maraming kung anik-anik na design. Tapos, meron na rin kasama yon na 2 dozen cupcakes yata, kung tama ang pagkakaalala ko. Basta ganun siya. Pero normally, kapag ka mga ganong design is, for me, pagka hindi kakilala, umaabot ng 20 to 25,000. Pero since kakilala, automatic ko na siyang binigyan ng discount. Amazing! Eh di okay na, tapos ang conversation. Tapos after a few days yata, nagtanong siya kung pwedeng gawing money cake. Sinabi ko, hindi pwede kasi mag-fail lang dahil nga dun sa complexity ng design natin and may mga dummy cakes. Kaya mahirap i-guarantee na magiging maayos ang pag-pull ng cake. So, ninegative ko ang money pooling doon sa design ng cake niya. Eh di okay naman din yung transaction and pag-uusap namin, wala namang sinabi na babalikan na lang niya ako or pag-iisipan muna and all. So, bale, ang sabi ko na lang is, i-message na lang niya ako, i-update na lang niya ako kapag malapit na or medyo malapit na para naman mas ma-book natin ng maaga dahil nga malaki yung cake. Eh di okay na. And then after a few days, months na yata, hindi ko na maalala. Basta medyo matagal na. Pero recently na lang is nag-message siya letting me know na tapos na ang meeting nila sa kanilang event coordinator and in-offerance sila na meron ng kasamang 2-tier cake yung package nila, which is understandable kasi naman meron ako mga sinusuplayan na mga event organizers, so yung cake sa sinusupply ko sa kanila is minamarket nila as free kasama na nung package nung catering service, so understandable yan. Kaya 30 pieces na individually packed cupcakes na lang ang orderin niya sa akin. Actually, to be honest, wala namang problema. Pero ang siste kasi is naging transactional na ang aming conversation. So, meaning inaantay ko na lang siya na mag-send sa akin ng order form or at least i-update ako na
sa final details kung kailan, ganyan, para doon sa cake order niya. So, para sa kanya siguro, parang inquiry pa lang yon, pero para sa akin, transaction na siya, which is for me, mali yon sa side ko kasi hindi ko muna kinlarify sa kanya kung inquiry ba to or order muna ito bago ako gumawa ng design draft para sa kanya. Siyempre, tao lang tayo, madi-disappoint tayo, lalong-lalo na hindi naman humingi ng pasensya yung tao dun sa abala na nagawa niya, lalong-lalo na dun sa lahat ng efforts na ginawa natin. At hindi po libre ang paggawa ng design draft. Mahal po ang magpa-layout ng design. Hindi lang sa baker, sa kahit ano pa yan. Tanong nyo man sa mga artists, photographers, and whatsoever, meron dapat bayad yan. And dun ako nagkamali. Sana at least kahit papano man lang nagpabayad ako doon sa layout ng design draft. Or dapat sinigurado ko muna na tuloy ang order by getting a down payment bago ako magbigay ng kahit anong design sa kanya. Kaya ko to kinukwento hindi para mag-rant kundi para matulungan yung mga baguhang bakers kagaya ko na sana hindi rin ninyo ma-experience ito or maiwasan ninyong ma-experience ito. Kaya kahit na anong serbisyo ang ibibigay ninyo, bago ninyo ibigay, please magpabayad muna kayo para hindi sayang ang effort na ibibigay ninyo. Dinilit ko na lang din yung design draft na sinend ko for safety, pero kung sakali man na screenshot na wala na tayong magagawa doon, lesson learned na lang ito sa atin. And actually, ang point nito is hindi naman yung kung sakali na gamitin ng iba yung design draft natin, kundi yung effort natin sa paggawa ng design draft ng libre sa kahit kanino. Siguro para sa iba, napakababaw neto, pero para sa akin hindi dahil sa bawat galaw ko sa negosyong ito, sa bawat transaksyon na binibigay ko sa mga customers ko, meron palaging passion yan. May bayad man o libre. Kaya sana sa mga customers, matuto naman tayong i-appreciate at pahalagahan ang mga efforts na binibigay ng mga sellers para sa atin at siguraduhin ninyo na ika-clarify ninyo kung nag-i-inquire lang ba kayo or tutuloy ba kayo sa order bago kayo makipag-transaction or magbigay ng kahit anong request. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!